Actually, wala naman akong pakialam talaga kung mabash ako dito sa prediction ko eh. Pero sa tingin ko, hindi ka maniniwala sa Casimero versus Neri prediction ko ngayong araw na ito. Dito sa video na ito. Pag-usapan natin yan. Pag-usapan din natin yung laban ni Kenneth Lober versus Angeletti. Yung laban po ni Yabuki versus Calixto. At syempre yung laban this weekend, yung Oshaki Foster versus Raymond Ford. Kayo guys, anong prediction nyo dito sa mga laban na ito? Lalo na dito kay Casimero, syempre. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Bago po kayo magsalita, no? Bago po kayo magalit, pakinggan nyo muna na maayos. Again, I'm doing this as fairly as I can. So, wag nyo na akong tanungin kung kanino ako kampi. Kasi obvious naman na sa Pilipino tayo. Pero kahit sa Filipino po tayo, sasabihin po natin kung ano po yung nakikita natin. Kung ano po yung totoo. Okay? So I'm gonna give you my prediction on this one and you will not like it. Okay? Unahin na natin yung Casimero para makapag-comment na kayo kagad. Okay. Casimero versus Neri. Unang-una, syempre masaya tayo dahil matutuloy itong laban na ito. Deserve ni Casimero itong laban na ito dahil ito mahirap na laban. Casimero, 35 wins, 5 talo, 1 tabla. Neri, 37 wins, 2 talo. At pareho po silang power puncher. Ngayon, ang pagkakaiba lang, 37 na si Casimero, 31 si Luis Neri. At mas maganda po ang kartada ni Luis Neri. Pati yung quality of opponents niya. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung ano sa tingin kong dapat mangyari para manalo si Neri, para manalo si Casimero. Ngayon, kung ikaw ay isa sa fan na saradong isip, bakit ko binibigyan ng idea si Luis Neri, ganito po talaga yung trabaho namin. Okay? Please be open-minded. Okay? This is what I think. Para manalo si Luis Neri sa laban na ito, number 1, kailangan mabilis. Kailangan mabilis siya magsimula. And kailangan siya magpaurong. Sa tingin ko lang siya magpaurong kay Casimero kasi si Casimero aabante yan eh. Okay? And what he needs to do is attack the body of Casimero. Body shot. Kailangan marami din siyang suntok kasi mas maganda kung madami suntok. Yan ang gusto ni Casimero pero yan ang kiss din para dito kay Luis Neri. Kailangan combination shots. Hindi pwede yung haribas na one shot. Hindi po uubra yan kay Casimero. Mahirap patamaan yan. Dapat yung pakombo-kombo kay Casimero. And ang pinaka talagang dapat gawin dyan ni Luis Neri, kailangan i-testing niya yung kondisyon. So either he force him in or he force him out. Either way, he needs to test. So kailangan hindi siya magmadali. Okay? So siguro paabutin niya talaga ng rounds ito. I think that's the thing. He forced it, pero hindi siya pwede makipagbalikan dito. So, simple as that. Para kay Casimero, sa tingin ko si Casimero is one of the most unpredictable boxer. No? Magaling, malakas, and that is what he needs to do. Make it ugly. Papangitin niya yung laban dahil gawin niyang brawl. And sa tingin ko, pag itong si Neri ay alam mo na napain sa isang bakbakan lalo na early rounds, delikado. No? But Neri would come forward and maganda kung ma-counter ni Casimero. Pag na-counter na yan, game over. Siyempre, malakas lalo na sa unang rounds, no? Sa mga early rounds, malakas talaga si Casimero. Pero, sa tingin ko lang, si Casimero, kasi mas malakas siya sa early rounds. Kailangan tapusin niya yan sa early rounds. No? At kagaya ni Neri, hindi rin ako daasa sa isang one-hit wonder. Okay? So, that's what I think. So, I think talagang medyo magiging magulo tong laban na to. I think it's gonna be ugly. And defensively, eto sabihin ko na, both of the guys have flaws. Offensive power tong dalawa na ito eh. And both of them have power. Sino ngayon ang mas malakas? So, sa tingin ko lang, pagkakaiba lang dito, siguro consistency. So, sino yung nakapag-training? And sharpness. Siyempre, kung sino yung mas sharp sa kanilang dalawa. So, para sa akin, honestly speaking, magaling na boksingero si Casimero, pero parang mas kompleto si Neri.
dangerous pa rin si Casemiro sa timing niya, yung kanyang speed, but he doesn't look like the same Casemiro. So, that's one thing that he needs to prove. May isa akong bagay na gusto pang makita eh. Ito initial prediction ko lang ah. Hindi ako naniniwala sa odds na sobrang dihado si Casemiro dito. I think slight favorite lang itong si Luis Neri. And I agree with that. And honestly speaking, magalit ka man o hindi, I see Luis Neri could be the winner here. I think Casemiro would have moments early, baka masaktan niya, even hurt Neri once or twice. But over time, pag hindi tinablan, ito tatandaan niyo, pag hindi tinablan si Neri na suntok ni Casemiro, I think the combinations and the work rate would defeat itong si Casemiro either by decision or maybe TKO. So, condition lang talaga ang aking gusto makita. Pero sabihin ko sa inyo ha, sa bandang dulo ng video na ito, saka ako magbibigay ng final prediction. Pero gusto ko sanang tanungin kita, alamin mo sa akin, sabihin mo sa akin kung ano sa tingin mo yung isang bagay na iniintay ko para makapag-decide talaga ako ng 100%. Kaya hindi ako pupusta pa dito eh. Although you can send me a message, papadala ko kayo ng link sa Arena Plus, doon maganda. Actually, wala pang ads doon eh. Isang bagay, hulaan nyo kung ano yun. Sabihin ko sa bandang huli ng video na ito ha. Pero sabihin ko muna sa inyo yung masasabi ko dito sa laban po ni Kenneth Lubert. Ito magandang laban. Dito sa tingin ko lamang tayo. Kenneth Lubert, parang ito yung parang labanan ng isang pressure fighter at isang technical fighter. So si Kenneth Lubert, ang keys lang niya dito is high pressure, cut the ring, and work the body. So simple as that, make it a physical fight. I think physically imposing si Kenneth Lubert, he's very good in his conditioning sa nakita natin. So yan ang keys para kay Kenneth Lubert. Para kay Angeletti, syempre, kailangan jab siya dito, discipline siya, timing. At huwag siya makipagsabayan. Okay? Kailangan, kumbaga mabasa niya si Kenneth Lubert para mag-reset lagi. Pag nakapag-combo yan, si Lubert, tapos ang laban. So, may pag-asa naman si Angeletti dito. He just need to stay long sa labas and stay technically sound. But at the end of the day, I think yung pressure ni Kenneth Lubert is just too much. Iba yung Kenneth Lubert eh. Especially kung makapag-invest siya sa body. So, it could be competitive depende kung sino magdadala ng laban. But I think si Kenneth Lubert ang magdadala. And yung engine niya kakaiba. Yung kanyang stamina kakaiba. So, Kenneth Lubert, maybe by unanimous decision kasi may ilap din tong si Angeletti. So, that's what I think on that one. Now, for Miss Amici at Rene Calixto, ito yung main event. Ito. Yan. Main event. IBF World. So, si Yabuki, I think, is very underrated, actually. And Yabuki, 19 wins, 4 defeats, 24-1-1. I think Yabuki just need to make it a long-range fight. Yung timing, yung straight punches niya, and counters is going to be the key for this one. Okay? Because I expect Calixto, pumasok. Kailangan gawin niyang war itong laban na ito. So, pasok sa loob si Calixto, pero make sure yung defense niya is always there. And I think Calixto should go to the body. So, Calixto may pag-asa naman. If masaktan niya si Yabuki, I don't think so. I think Yabuki is the clear favorite to win this one. So maybe Yabuki, either way, I don't see Calixto winning eh. TKO or unanimous decision, it's gonna be Yabuki for this one. Okay? So that's the 3 main fights that I'm looking forward sa laban po ng ni Casemiro sa June 6. Pero syempre meron pa tayong isang laban na dapat pag-usapan. Itong kay O'Shaquie Foster. Nandiyan pa ba kayo? Kung nandiyan pa kayo, pa-comment naman. And let me know kung agree ka sa first 3 prediction ko ha. Neri, Kenneth Lubert, and Yabuki. Okay? And then yung O'Shaquie Foster versus Raymond Ford, ang sa tingin ko, O'Shaquie Foster to. O'Shaquie Foster, kailangan lang ng jab, kailangan lang, compose lang siya, and kasi yung feeling ko mas maganda yung mga nakakalaban ni O'Shaquie Foster. You just need to box. No? Para kay Raymond Ford, kailangan damihan niya. Kailangan katawanin niya si O'Shaquie Foster. Yan ang simple
prediction ko dito. But this is very close fight. This, I think any fighter could get this one. But I think bida si O'Shaquie Foster. So maybe O'Shaquie Foster would win by decision. Ito po yung aking thoughts. Now, eto na. Okay? Kung isa ka sa nanggagalaite dahil piniri ko si Luis Nery, makinig ka. That's not my final prediction. May isang bagay ako iniintay. At dahil nandito ka, kung inintay mo to, let me know kung agree or hindi regarding kay Casimero. Okay? Isang bagay. Hindi naman dahil sa wala akong tiwala. Okay? Pero gusto ko pong makita kung I think makukuha niya yung timbang niya. Okay, don't get me wrong. That's not it. Hindi po yung timbang niya. Matutuloy yung laban na yan. 124. Now, so the thing that I want to see, and both of them are really 122-pounder, the thing that I really want to see is how Casimero look on weigh-in. Okay? If he looks like he's conditioned, nakikita natin mga video, mukhang maganda, pero malayo pa yan, sa totoo lang eh. What is important is his actual, yung itsura niya during the weigh-in. Now, if Casimero looks good on weigh-in, then Nery has a problem. Tingnan yung maigi ha. Pag hindi ganun kalubog yung mata at he looks happy, hindi siya mukhang tulala, si Casimero, then I'm gonna pick Casimero. And maganda pag si Casimero pinik, siya yung underdog. And there's the reason why siya yung underdog. Okay? Hindi sa walang tiwala sa kanya. Hindi sa wala akong tiwala. I mean, we just need to be honest with ourselves. Dihado si Casimero. Unang-una, i-explain ko lang sa inyo. I mean, if you look at this, tinalo ni Luis Nery yung Kameda. Si Kameda tinalo si Casimero. Although it doesn't work like that, that's a basis. So that's the reason why I picked Nery initially. But I would like to see how Casimero looks like sa weigh-in, and then I might change my mind. So again, I'm not afraid to be bashed. I'm just telling you exactly what I see in this. Pasensya na po. I think Nery really has the advantage in this fight.